pero hindi tumataas. Ibig sabihin, sira ang expansion valve na to. Oh. Ang problema lang, hindi namin alam kung ito talaga yung kanila. Pero sira talaga to. Dito nyo malalaman kung sira o good. Dahil yung isa nakita nyo, gumagalaw pag niyeluan. Ito hindi mo na kailangan yeluan to. Hindi na kailangan itago. Wala na oh. Reject. Walang hula-hula to mga ka-vloggers. Live. Nakikita ninyo. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, meron tayong isang ka-vlogger na pupunta dito sa Olongapo. At ang nangyari kasi mga ka-vloggers, nung parang araw yata ng linggo, ngayong June, ay hindi, balik katapusan ng Mayo, May 31 yun. Parang nag-message sila sa akin na nandito sila sa bandang Kabalan, sa Olongapo. Hinahanap ako, hindi nila alam kung saan ako makikita. So, ganito na lang, babasahin ko na lang mga ka-vloggers muna yung message nila. At nagkataon lang na nakita ko yon, so nasagot ko at yun na nga, kaya papunta sila rito ngayon, no? So ito, simulan natin dito mga ka-vloggers. Gigilid natin ng konti yan. Tulungan nyo ako magbasa. So, ito po ay message ni Sir. Ilalagay ko na lang yung pangalan niya bilang si Santiago. Parang yun naman talaga ang apelido nila, no? So, eto po. Tulungan niyo ako. Sir, good PM po. Hinahanap po namin location nyo. From Bataan pa po kasi kami. Ayun, Saturday pala to. Sabado, ibig sabihin May 30. May 30 to. Sige, okay. From Bataan pa po kasi kami. Andito po kami sa Mulawin Street, Kabalan. Ayun, dito sa Olongapo na rin yun, no? Nagtanong po kami dito, kaso di daw nila alam location nyo. So, masyadong malayo pa po sa mismong bayan. Kaya, ano, parang bundok kasi yun, sa may sigsag, yung Kabalan, no? So, ito. Nakita ko ang message nila, 8:35 na. Yung message nila kasi alas 4 halos ng hapon, no? So, gabi ko na nakita. Siguro, natutulog na sila sa bahay nila nito. Naku! Ano po issue aircon nyo? Yun, kagandang sinabi ko mga ka-vloggers, ha? Anong unit po? So, sumagot si Sir. Gabi na to, ha? Nung pinaayos ko po, sabi pinalitan na expansion valve. Pinagawa pa lang ni Sir yung kanyang sasakyan, no? So, hindi ko pa alam kung anong unit to, ha? Pinalitan na expansion valve, pero never na lumamig simula nun. So, pinalitan ng valve, pero hindi na raw lumamig. Ilang buwan na din po na hindi gaanong lumalamig. Tagal-tagal na, ha? Tapos, ilang technician na po tumingin, pero ayos naman daw po pressure ng freon. Isuzu Sportivo po. So, ang nangyari, tinignan, nagpalit ng valve. Sa loob ng ilang buwan, hindi na daw lumamig. Tsatsagaan na lang nila. So, nakaawa din si Sir. So, nung nabasa ko nga yan, medyo na ano ko, no? So, kung kaya gusto kong makita. Hindi din daw po barado. Napansin ko lang po na malamig naman kapag rekta, umaandar. So, pagka mabilis yung takbo, lumalamig. Pero pag idle or na traffic, hindi po lumalamig. So, kadalasan mga ka-vlogger sa mga ganyang kaso, no, lalamig lang pag rekta, high revolution, pagka minor, hindi sa lumalamig. So, kadalasan talaga dyan, mahina ang compressor, mga ka-vloggers, ha. Yan kadalasan. Kaya gusto ko makita, para kahit papano, kung talagang mahina ang compressor, sabihin ko kay Sir na maghanda para sa compressor, para hindi yung gastos sila ng gastos kung saan saan.
Tapos ganun din ang kinakalabasan, di ba? So, kaya yun ang concern ko dyan eh. Tapos may message pa sa uli. Pinapanood po namin kayo ng father ko. Thank you po. Kaya sabi ko, may pag-asa pa pag nahanap namin kayo. Hehe. Ayun. May pag-asa pa nga naman. Kaso sa kabalan sila napunta, hindi sa pag-asa. Joke. So, gabi na, nakasagot na naman ako mga ka-vloggers. Kasi masyado po tayong busy. Sana maintindihan ninyo, no? Sa dami-dami na nagme-message po sa akin, hindi talaga lahat nasasagot ko. Pasensya na po, ha? Hindi naman po kaya medyo mahina na ang compressor. Yan ang message ko, ha? Sagot ko sa kanila. Compressor nyo, kasi kung malamig po kapag ni-rev, kapag high rev, tapos kapag idle, mahina ang lamig, minsan compressor ang problema. Yun nga yung nasabi ko sa inyo, diba? Pero nangyayari din na kapag masama ang expansion valve, sa mga video ko noon, napanood ninyo, minsan sira pa lang valve. Ha? Kapag masama expansion valve, hindi din lalamig. Kapag sakal, hindi makaikot ang refrigerant. Kapag open naman, mataas ang reading, di ba? Napanggit ko na at napanood na rin siguro ninyo. Yung talagang mga loyal na subscriber dyan, alam na po ninyo yan. So, bandang Sunday na, no? Dahil gabi na itong message ko sa kanila, reply ko, 11:38 PM na, tulog na si sir nito. Etong sagot nila, linggo na to, May 31, 7:44 AM. Naku, sana maayos pa yung compressor. Ayun, sabi ni sir. 3 na po yung pinagdalhan namin, kaso hindi rin po na-resolve. May chance po kaya na mapatingin namin sa inyo? Ayun, message ni sir. So, sumagot ako. Sunday, eto na, alas 9 na ng umaga. Ano-ano na po kaya ang ginawa nung 3? So, yan. Tinatanong ko kung ano-ano na yung mga ginawa. Siyempre, kailangan malaman mo yung history ng sakyan, di ba? Kung ano-ano na yung pinagkakalikot. So, tinanong ko yun. Ito. Yung una po, may inadjust sa ilalim ng glove box. Then, nag-check ng pressure. So, maaaring inadjust yung thermostat. Pero ang mga crosswind kasi, nandito sa taas. Pag inadjust mo rito, kasama na yung galawan ng thermostat. Liban na lang kung nilagyan to ng rotary na thermostat. So, sa loob na lang ina-adjust. Tapos tinignan daw yung pressure. Okay. Yung second po, nag-adjust din sa ilalim ng glove box. Pangalawa na to. Palaging thermostat ang tinitingnan, ha. Nag-adjust din sa ilalim ng glove box. Tapos, nag-top up ng preon. So, ito naman isa, nagdagdag. So, yung isa naman, okay daw ang pressure. Para silang tumingin sa may thermostat. Okay. Yung pangatlo, yung third po, nagpalit ng hose. Then, palit freon. So, naiiba yung pangatlo. Ha? Mga ka-vloggers, medyo yung isa, tinignan yung thermostat, okay daw ang pressure. Yung pangalawa, tinignan din ng thermostat, nagdagdag ng freon. Sabi, freon, ha? Sabi niya, hindi refrigerant. Normal kasing kalakaran na tawag yun. Yung pangatlo, nagpalit ng hose. Di ko alam kung bakit. Okay naman daw yung mga pressure. Bakit naglilit pa ang hose? So, hindi ko alam. Tapos, siyempre, freon. Sabi niya. Ito ang tanong ko. Bandang hapon na. Alas 2 na. Malapit lang po kayo dito sa Gapo. So, sumagot si sir. Sa Bataan po kami, mga 1 hour drive. Yan. Mga 1 hour lang po ang biyahe. So, medyo malapit. Baka dinalupihan lang sila, sir. Sige, sabi ko. Ito, sige, gusto ko po makita sportivo nyo. So, yan, may mga message pa ako rito, pero hindi ko nababasahin to, ha. Personal na yon. Salamat po, sir. Nag-message sila. Bali, Monday na to. Kasi nung nag-message pala ako, Monday na rin. Tagal talaga. Monday na ng umaga. Nung sinabi ko na gusto kong makita. So, sumagot sila. Alas 7 ng umaga. Salamat po, sir. Kayo po, kung kailan po maluwag sa schedule nyo, pwede po kami pumunta ni father ko. Ayun. So, yun na. Karoon na sila ng pag-asa na makita natin. Makita si ka-vlogger.
So, ito. Sabi ko, madadala po ba ninyo tomorrow, 10 a.m.? Oh, singit na po natin para ma-check nyo na. Ayun. Sabi nila, opo, madadala po. Saan po location? Ayun na. So, mga ka-vloggers, 10 o'clock kasi sinabi ko kay ka-vlogger natin na Sir Santiago. So, sa ngayon ay 9:52 na. So, titingnan natin mga ka-vloggers kung ayan, 9:52 baka sabihin ninyo. Padating na siguro kasi nag-message sila dito sa bandang ilalim, on the way na raw sila. So, gusto ko makita mga ka-vloggers. So, once and for all, ibablog ko yun para makita ninyo kung mahina ang compressor, at least alam din ninyo, makita ninyo sa vlog kung ano ang problema. At kung may pag-asa na makatipid na hindi compressor, titingnan natin magagawa natin, no? So, tingnan ko lang, may message siya. Baka mamaya nandyan na si ka-vlogger, Ayun. On the way na nga daw sila talaga. Okay. Alas 9. Okay, mga ka-vloggers. So, ang gagawin natin ito, abangan na lang natin silang dumating. At clear na ulit tong aking parkingan. Gusto ko lang makita tong sasakyan ni ka-vlogger. Kung mahina ang compressor, at least napanood ninyo kung ano ang mga senyales ng mahinang compressor. At minsan refrigerant lang pala yan, sobra o kulang. Minsan naman expansion valve. So malaman natin. Abangan po ninyo, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Sige po, antayin natin. Ito na mga ka-vloggers, tignan natin Ito, sportivo nga. Sige. Ipasok natin dito. Hi. Ipasok po natin. Ayun sila, sir. Galing kayong Bataan. Pabante po. Sige, sige po. Ayun, sportivo. Sige, diretso lang po. Hanggang doon. Sige. Sige, diretso po. Sige pa. Okay. Ayun, nakarating din po kayo. Kumusta po? So, ano nangyayari dyan? Tatlo na tumingin? Ay, sige. Good morning po. Ano na nangyayari dito? Tatlo na tumingin. Yung una po kasi, Yun nga yung nabasa ninyo na may tumiting, ay nabasa ko may tumitingin sa globe compartment na thermostat. No, thermostat. inadjust mo yan. Siguro po mga 30 minutes yung ginalaw. Tapos, Oo. di ano daw, Okay daw ang pressure. kung ano, kung ayos na, di ano, tapos binuksan niya yung hood, tinignan yung pressure. Ano yung pressure nun dati? Bumabagsak ng 50 ba? Kuan, 40, ay 650 ata. 50 Pagka inaapakan. Apo, bumabagsak. Ala na po, hindi na po bumababa. Tapos, nung sabi, obserbahan niyo muna kung ano, sakto ho nung kwan, bumiyahe kami Nueva Ecija, basta pawiso kami sa loob. Basta rectal lumalamig pagka May lamig ho po. Hindi naman malamig na malamig. Oo. Nasisiyahan na rin ho kami. Oo, tapos sumunod, yung pangalawa, ganun din, tapos nagdagdag. Naman po, tinignan ulit yung sa ilalim, nag-adjust. Tapos binuksan doon, tinignan kung kwan. Ang tagal ho nila inobserbahan habang maandar. Tapos tinest drive pa ho na kwan. In-adjust ko yung thermostat. Tingnan nyo kung ayos na sa inyo yung lamig. Tapos automatic. Paano mag-automatic? Wala nga lamig. Oh, sige. Yung pangatlo na ho, binalik na ho namin ng pangatlong technician na. Oo. Tinap up na ho. Dagdagan na lang ho natin ng preyon. Hindi dinagdagan ho ng preyon. Parang sabi ko, ba't kailangan dagdagan ng preyon? Yung isa naman, pangatlo, sabi nyo nagpalit ng hose. Bakit? Ano nangyayari sa hose? Pinalitan niya ho yung hose. Hindi ko alam kung bakit. Nagbabasa ba yung hose o hindi naman? Paano nagbabasabi natin pinapalitan? Yung may pinapress pa daw ho siya. Kaya nga, kadalasan, papalitan mo yung nagbabasa o naglilik, gano'n. Pero, Yun yung Oo. pinalitan niya ho. Ang pangit pa nga ho ng pagkakagawa ng Kaya meron isang pinag-short tong alambre. naku, baka pressure switch.
Ganun din So naman. mga ka-vloggers, tingnan natin. Gaya na nasabi ko, hindi ko alam kung compressor, expansion valve. Titingnan natin, malalaman natin sa gauge Dala to. ko yung expansion valve na pinalitan. Ah, yun, mas maganda po. Okay po yun. Pinalitan ko yung expansion valve na. Oo nga, sabi nga po ninyo. Sige, tingnan natin mga ka-vloggers ha. So mga ka-vloggers, lalagyan ko muna ng gauge. Tapos tingnan natin. Gusto ko malaman kung ano nangyayari. Kasi yung mga ganitong compressor, malalakas to eh. Napaka magkagano na minsan nagkakataon, yun na ikakarga refrigerant. Minsan baka recovery, hindi nalalamig. Nandyan na yung hangin, nakapasok sa tangke nilang marumi. Yun na. Nasa mga vlog ko yun eh. Nandun lahat yun. Oo, opo. Oo, so titingnan natin. Sana may pag-asa pa yung compressor mga ka-vloggers ha. So ito mga ka-vloggers, nakakabit na yung gauge no. So hindi ko pa iniikot yung para malaman natin yung pressure. So 0 pa yan ha. Gusto ko lang munang malaman kung gaano karami ang laman nito. So parang mababa. 80 dahil malamig ang panahon, pero gusto kong makita. Ito, alin yung pinalitan pong hose? Ito. Apo, yan po. Convert sila rito. Hindi ko naman malaman ba't suction hose ang pinalitan. Kadalasang bumibigay itong discharge ha. So gusto ko sana paki-start nyo po. Hindi ko nalalagyan ng discharge yan dahil gusto ko lang makita ang ano. Bakit parang mababa? Sige. Start ko na ba? Aba. Aircon, paki-on nyo po. Makiapak nyo nga pong konti. 2,000. Tutusin, dapat malamig to malamig ang tubo Nakabukas po yung likod, yung aircon sa likod. Nakikita ko, lamig ng tubo. Maganda reading, titingnan natin sa loob. Dito, hilaw ang lamig. Dahil malamig ang panahon siguro, kaya medyo malamig siya, no? Kaninang bumiyahe kayo, maganda lamig, no? Apo. Pero nung una po namin punta dito, nakapaus na paus po kami ni Daddy dito sa loob ng sasakyan. Ang ganda ng lamig. Ibig sabihin, bumubomba compressor niyan. Ganda ng lamig eh. Dahil malamig ang panahon. Ang galing ko nga. Bakit dito nila kinakalikot? Nagpalit na ba ng thermostat to? Hindi na umaandar to? Hindi pa po nagpalit ng thermostat. Oh, bakit kailangan nilang galawin doon? Ay, konektado naman to. Ayan, patay ang compressor, oh. Apo. So, umaandar. Hindi mo kailangan galawin doon dahil andito lang naman sa taas na, di ba? Apo. Para saan at gagalawin mo doon? Ang evaporator original pa to. Hindi na po, napalitan na po ng evaporator. Pero kamukhang kamuka. Dati, yung pinalit po ba ng evaporator kamukhang kamukha? Kamukhang kamuka po yung evaporator na nagpalit. Hindi mo namin alam. Basta ko, iniiwan pa natin nung... Apo. Iniiwan lang kasi pero tiwala kasi. Opo. Ang ano ko, ayan o, Kung palitan mo yung evaporator, malamig mo naman po. bago nila pinalitan. Bago pagkapalit ho, malamig na. Oo. Malamig ho, kaya lang. Kaya, pero ayun naman nalagsan na. So, ayan, nawala na naman. Ayaw pa mag-automatic. Ganun eh. Ayan, obserban ko yan. Nilakasan ko, sa normal, pag nilakasan mo, lalamig sa ng malakas na malamig eh. Nilakasan mo. Ayan. Parang wala nang lamig. Ayan, oh. Ayan, oh. Parang hilaw na. Ilaw na po. Oo. Yung kaninang unang andar, may lamig, di ba? Ngayon, wala na halos. Ayan, nawala na
Oo, wala nang lamig. Medyo namamatay na yung lamig niya. So, tingin ko to, hindi siguro compressor. Malakas ang kutob ka. Dala niyo po yung pinalitan na expansion valve. So kung makita, tsaka gusto kong makita kung yung evaporator nito, kung ano ang nilagay, baka mamaya hindi silyado. Nasa mga vlog ko rin yun eh. Na pagka hindi silyado, hindi nyo makukuha yung lamig na hinahanap ninyo. Pero kada may gumagawa, nilalagyan ba nila ng langis pa? Baka sumobra na sa langis. Iniiwan lang po kasi namin. Ayun eh, yun nga po eh. Wala rin naman ako kasi kami naiintindihan. Ayan, pag matagal na, wala na, namamatay na yung lamig oh. Pero sa nung kapapalit po ng evaporator nito, Malamig. last year, malamig po. Mm. Hanggang November, lumamig naman po. Nagloko lang nung nagpalit na expansion valve. Apo, expansion. Kailan po ba pinalitan yung expansion valve? November, December po last year. Mula nung napalitan yan, doon nagsimula yung problema. Bakit naman nagpalit na expansion valve? Kaya ako namin tinatingnan. Kala nga ayaw mag-automatic. Tapos hindi maganda yung lamig. Sabi, expansion valve yan. Sabi agad yung isa. Oo. Hindi ko na ho namin natutuhan. Taga-Bataan po yung gumawa, ganon. Kala pa ho, kumain lang ho kami pagkamay. Maya tumawag na, tapos na raw. Ang bilis. Oo. Pinalitan naman kaya talaga. Kaya nga ho lang, binigay ng expansion valve eh. Baka naman, hindi pinalitan, ba't ang bilis? Sabi ko nga, anak na gano'n. Alam ko, sinasabi mga pandyan. Opo. Kasi nga, nakapanood ko. Opo, ibig sabihin, kumain lang kayo, tapos na. Eh, sabi ko, bilis-bilis ka. Parang, Pino, wala na. Ganun din yung nangyari eh. Naawa nga ako sa mga apo ko kasi yung isa, isang oras ang pagitan nila bago ko kuhan. Eh di na kaya kung kami habang hinihintay namin. Dati lang oo. ano itong kapatay ko. Tapos hindi ka naman nakakakuanak. Pupunta na kami, labig na mga konti. Yun na nga, pag unang bukas, lumalamig, no? Ito po yung Oo. Ang pinakaano ko dito, baka mamaya, kinalas kaya yan, tapos binigyan lang kayo ng iba. nahirap nga lang mag-isip na masamahay eh. Hindi natin masabi kasi naiiwanan nyo. So, napakabilis ginawa. Nagdududa rin kayo, ba't ang bilis? Eh, alam nyo, kinakalas pala to. Dinala ko po mga kunyari po mga alas 10, dinala ko po. Tapos nung mga ala pa po 11, tinawagan na ako, gawa na ika. Tapos na. Opo. Ah. Tapos sinabi ko po kay father ko, dati tapos na daw po. Ay anak, paano matatapos? Ayan, no? Pag matagal na, wala na, oh. Opo. Lahat po kasi ng vlog nyo. Thank you po, thank you. Kaya sabi ko naman. Nakita niyo mga ginagawa ko no karaan, huling-huli yung kay Kokoy. Yun, matindi yun, tanggal dashboard. Ewan ko, kung napanood niyo po yung... Ano po ko yung tigang sa akin. Hindi ka na bisihan mo talaga. Opo, opo. Kailan mo yun eh. Opo, opo. Yun. Yun, masasaya na lahat yun. Kumbaga, nagme-message na lang lahat sa akin na... Ito, napuntahan nila. Di kaya ko rin. Wala nga lamig, oh, hilaw. Opo. Pag- Ilaw nga po. Lumalamig lang siya sa una. So, yan ang mga concern natin dyan. Dito muna yung bulb. Sa una lang ang lamig. Pero yung reading, bumubomba compressor. Tapos nagpapawis ng todo to, oh. Sobrang pagpapawis. Tapos yung dryer, halos hindi umiinit. Tama lang. Kung titignan nyo yan sa normal, akala nyo maganda lamig. Dahil kung babasahin nyo, lahat normal eh. Malamig to. Nagkakaroon na yung compressor halos ng pagpapata. Tulo ng tulo doon. Ayun yung drainage nyo.
Yung sa likod may lamig yan. Ganun din po, ilaw din po lamig sa likod. Mas ramdam po yung init sa likod. Ano po yung nilagay na Freon? Hindi nyo alam kung ano? Ang ano ko rito, sana hindi lunod sa langis. Pinag-shot ko dyan eh. Inalis ko na lang ho. Ganun din naman. Pinaipak ko na lang ulit. Ibig sabihin, nirekta nila ang pressure switch. At ganun din naman eh. Bakit na ako inalis ko? Oo. Kasi pagka nag-high pressure, ang trabaho nun, patayin niya yung compressor. Yan, lagi pong gumaganyan, parang namamatay-matay. Okay naman yung wire po rito. Kumbaga, parang ito lang yung ginagalaw ko doon sa gumaganyan eh. Oh. Parang siya lang ang ano, nagbiglang gumaganyan o nagagalaw tong wire. Hindi kasi pwedeng thermostat siya kasi mechanical ang thermostat nito eh. Pero para gumanyan ganyan, may something. Lagi pong gumaganyan yan. Hindi ko mamatay, pero ang dami siya lang. Ang ginagawa ko, tinanggal ko yung thermostat ko sa loob. Ayun, magtutuloy na sa kaloob. Oh, pero nung nirekta nila, ano nangyari po? Namamatay rin ganyan. Namamatay rin, Pero pero nagtutuloy-tuloy na. hindi rin o. Kasi kung gantang huli, ganyan na rin huli. Kaya ako inalis ko na din sa pagkakabit. Kasi maraming dahilan ganyan. Minsan sa linya rito, minsan yung mismong pressure switch. Kaya nagtataka ako. Kanina parang gumaganyan na ba nung una pa lang? Oo, gumaganyan na siya. Kaya pag gumanyan na ako, ikuwang ko i-adjust ko kayo sa loob. Ayun, magtutuloy na siya mag-oob. Tapos maya-maya, andal na huli siya. Ganun ho eh. Tingnan natin. Dali. Ang dapat dito i-jumper muna natin. Titingnan ko lang kung gumaganyan siya. Pagka gumaganyan pa rin kahit naka-jumper, hindi dito ang problema. Obserbahan natin. Basta ito naka-jumper muna. Tingnan natin kung ano nangyayari. Pagka yan, hindi nagloko-loko na naka-jumper, pag binalik natin, nagloloko, pressure switch, nagkakaroon ng problema. Isa na yun, ha? Pero hindi pa masabi tungkol doon sa loob. Pero gusto ko munang mahuli kung ano nangyayari. Kasi bakit ang lamig-lamig ng mga tubo, tapos ayaw umopen, ayaw tumaas sa reading eh. Buti, dala nyo yung bulb. Sana, yun ang sa inyo, ha? Baka mamaya hindi rin sa inyo, baka sa ibang sasakyan nyo. Ayan o, tingnan nyo, hindi namamatay o. Tuloy-tuloy. Ang mga ganyan kasing mechanical thermostat, hindi siya nagkakaroon ng problema patay sindi katulad sa mga electronic. Sa electronic nangyayari po yun. Sa mga mechanical hindi. So yan, nakarekta pero hindi namamatay. So ang gagawin ko muna rito, subukan natin ibalik, obserbahan natin. Pero hindi pa masasabing yan lang ang problema. Bago, gusto ko munang malaman ng mga sunod-sunod. Dahil once gagawin nyo compressor switch yan, wala na rin ano, tatapon na yung laman. Kailangan makita na yung problema dito sa loob na to. Ayun, hindi nagloloko. Subukan natin yung kabit ha. Thermostat po yun eh. Pero sabi ko nga, hindi na dapat galawin doon dahil konektado sa labas yun eh.
wala nang connection yun eh. Dahil nakasuksok sa rod, pag ginatang yung kable, yun na rin yun eh. Na-diagnose muna natin isa-isa. O yan o. Masama pa sa compressor yan eh, kasi napapatay lang, mag-on ulit. Oh. Pero pag rekta na ano, hindi. Oo. Kaya lang kanyo, nung dinamper nila, ganun din, wala rin lamig. Kaya isa lang yon, isa lang sa pwedeng dahilan. Pero hindi pa yun ang masasabing may na problema. Original pa kaya thermostat talaga nito? Opo, original pa po. Yung patay na yan? Yan, ngayon maganda ang init niya oh. Hindi katulad kanina. Itong dryer na to, pinalitan na rin nila to. Dapat sana nagpalit sila kasi minsan pagka minsan sobrang langis o nagkakaroon ng pagbabara, nangyayari din yan. Hindi makapasok doon sa loob na yung ano, dito lang nagbabara. Kaya pala yung pressure switch gumaganyan, barado na pala to. Oo. Kasi nakakabit tong pressure switch sa out ng dryer. So, ang in niya dito, out siya papunta na doon sa loob na tubo. So, kung nagkakaroon ng pagbabara, minsan ay interact siya dahil barado. Oo, hindi pressure switch kasi ang trabaho niya, kung ano lang yung nalalanghap niya, yung nasa sagap niya, kumbaga, yun ang iano niya. Oo. Marami kasing talagang dahilan eh. Nasa out to, nakakabit to oh, out. So, bakit nagkakaroon ng gano'n? Minsan, baka inakala nila na pressure switch kaya nag-jumper, yung pala, yung dryer, barado. Kaya pala pagka matagal na biyahe nyo, nagloloko na kasi lahat ng tumi, sumisip-sip na doon. Di ba na-vlog ko yun, ayaw kung napanood nyo. Pagka nagkaroon, opo, yun. Pag pumasok na doon, sumiksik, sasarado na yung flow niya, magloloko na tong pressure switch. Ganon. Hindi na makahadaan eh. Mawawala na lang ano to, contact. Yon, isa yon. Yung pala, maganda na yung loob, dito lang nagkakaroon. Kaya maano yung trouble niya eh. Lahat pwedeng problema. Oo. Ang inano ko kasi kanina, sabi ko bakit malamig? Bakit ngayon mainit? Ayun, hawakan nyo po. Kanina hinawakan ko, sabi ko bakit malamig? Ngayon, tingnan nyo, hawakan nyo, mainit. Ito, yung dryer oh. Medyo may init, huwag naman yung parang sasabog sa init. Ayan. Mainit siya ngayon. Kanina, nung dumating kayo, malamig. Ayan na, ano, continue siya. Hindi nyo masabi dahil nga dito nila ikinabit. Yung iba kasi niyan, andito, before dryer. So, hindi siya apektado sa dryer. Eto, pag naglukon dryer, pwedeng na-apekto ng pressure switch. Diba? Ayan, yun. Bakit lolo ko siya pagkatagalan na? Doon na nawawala ang lamig niya. Oh. Pwede. Hindi pa pala kayo nagpalit ni Misan nito. Ito ang pinakamahalaga dyan. Kasi
kung halimbawa barado dryer nyo, siyempre hirap mag-circulate yung refrigerant eh. Yun nga ang change oil eh, kahit alam nyo malinis, papalit na magpapalit yung oil filter. Dati sa tingin nyo naman, nagtatagal po sila dahil nga po napanood sa mga videos nyo. Oo, Ano na po sila sa videos na po sa... dryer. Oo, isa na talaga yun. Ano kayo? Oo. Sana yung iba kasi minsan di ko na naipapakita yung talagang kulay itim, maruming marumi, sarado. So, nangyayari yan sa loob talaga niyan, lalo kung matagal na, lalo kung nabiyak na yung loob. Nagdurog-durog, haharang na yun doon sa parang filter niya. Kasi gumagaya siya pag matagal eh. Kung isipin nyo, pag matagal, sisiksik, pero sa una hindi. Ibig sabihin, una, libre pa eh. Pero katagala, siksik na yung dumi, ito na maglolo ko, pwede yun. Ayan yun. Papatay-patay na siya habang matagal, pero sa unang andar, hindi. Ayan no. Sige, pakipatay nyo na po. Tingnan natin. Oh, mga ka-vloggers, duda ako sa dryer. Kasi nagpapatay sindi siya. Siyempre, pag hihinalaan mo lahat, pwedeng yung wire ng pressure switch, pwedeng yung pressure switch. Pero gaya nga ng normal, hindi kadalasan gumagano ng pressure switch eh. So, minsan lalamig ang dryer, minsan mainit. So, maraming pwedeng pangyayari to. Eh lalo na hindi nila alam kung ano yung kinakargang refrigerant, naiiwanan lang mamaya recovery. Andyan na lahat ng dumi yan. So, makikita natin, gusto ko munang makita yung expansion valve din. Pero itong dryer, tanggal sigurado to, tapon to. Sige, tanggalin ko muna mga ka-vloggers ha. So mga ka-vloggers, natanggal ko na yung receiver dryer niya, no? Luma-luma na pala to. So anong nangyayari pagpatay-patay ng compressor, pwede talaga na yung nalalanghap o dumadaan na refrigerant dito sa pressure switch, konti, papitik-pitik. Kaya anong nangyayari, nag-i-interrupt din yung under ng compressor. Siyempre, kung ano ang malanghap niya o pumasok sa kanya, yun lang din ang reaction niya. So ito yung dryer, oh. Ayan, oh, medyo marumi na sa loob. Kung nakikita ninyo itong gitna, tsaka itong in niya, kulay itim, eh, oh. Nasa mga vlog, napanood pala ni tatay yung ano. O ayan, oh, dumi nito, oh. Maaari talagang punong-puno. So, nakita pa nga daw nila na nilagari ko isa para pakita kung anong ano nito eh. So, ito, makita nyo, mabigat pa nga eh. Marumi. So, automatic, di ko man alam bakit hindi pinapalitan. Tapos kung ano-ano na yung ginagalaw, lalo na to mechanical thermostat. Kung electronic thermostat talagang pwedeng pumitik-pitik, nangyayari sa Rebo, sa mga high ace. Pero yung ganito, hindi eh, mechanical eh. So, ang pressure switch, ayan, nandoon siya sa out ng dryer. Ito ang in ha, galing condenser. Ito ang out. So, makikita mo yung sight blast dyan, nandoon ang pressure switch bago pumasok sa evaporator. Ayan, bago mag-feed dyan. So, kung ano ang lalabas dito, yun ang reaction ng pressure switch. Kung ipit na, dahil sa una, hindi gumaganong-ganon, tapos katagalan, pipitik-pitik, yung dumi, naiipon na rito, hindi na makadaan. So, yung out niya, pitik-pitik na lang. Anong nangyari? Pinutol na yung wire, nirekta, kung ano-ano na, wala rin. Dahil nandun na, dire-diretso siya, pero nagbabara, hindi rin lalamig. Ganun po. Hindi na nga magkakaroon ng ganung interruption kasi inalis yung pressure switch. Dahil nga sabi nyo, nirekta, binalatan ng wire. Pero, hindi rin lalamig. Hindi nga lang namamatay-matay kasi wala na yung pressure switch. Pero ang nangyari naman, wala din ang lamig kasi nga nagbabara. So, ang isa pang nakita ko, yung evaporator niya, parang nagyayelo, basang-basa mga ka-vloggers. So ito, ayan, basa pa hanggang ngayon eh. Kanina pa to ha. So ayan oh. So ibig sabihin, nagkakaroon ng pagyayelo rito. Tingnan nyo po rito para makita nyo rin mismo, ayan oh. Oh, basang-basa siya. So pwede talaga na nasasakal sa dryer.
Tapos magyayelo. Pero titignan kasi natin dito yung calibration ng expansion valve. Ayan, basang-basa. Opo. Mm. Ayun. So, pag nakita kong okay ang expansion valve, ang sala rin dito dryer. Tsaka unang-una pala, dahil ginawa ko rito mga ka-vloggers, nung inalis yung refrigerant, gusto kong makita. So, inanuan ko lang ng basa. Tinitignan ko kung oily ang linya. May lang siya, pero ang nakita kong main na problema, walang liquid. Hanggang sa naubos, di ba nakita niya? Hanggang sa naubos, hangin lang. Hangin lang. Oo, napakaraming hangin ang lumabas. So, malaki ang kutob ko na ikinarga rito, recovered na refrigerant. Tapos, siyempre, hindi magpapalamig yon. Ang sana lang, wag manira ng compressor yung nilagay nila. Kung walang rebaba o moisture. So, sana na lang. Yun lagi ko sinasabi. Sana naman, mga kapwa technician dyan, maging honest to goodness naman tayo. Yan sinasabi ko. Nagbabayad naman yung mga tao. Ba't kailangan lokohin? So, karga mo bago. Ano ba problema ron? Binayaran ka naman sa bago, tapos lalagay mo luma, di ba? So, yun na naman. Paulit-ulit na sinasabi ko. Sige, gawin ko muna to. Yan ang thermostat na lagi nila kinakalikot sa pagbabaka sakali na siyang sala rin kung bakit nag-on and off. Pero hindi yan yun. Sa pressure switch yan mga ka-vloggers. Either pressure switch or yung wire niya. Pero doon muna ako sa pressure switch dahil yung kung ano yung natatanggap na refrigerant, yun lang ang reaction niya siyempre. So kalasin muna mga ka-vloggers. Dali lang naman to. Hindi tanggal dashboard to. Ito lang evaporator ng mga sportivo. Ayan, ang ganda pa ng loob nyo. Diyan lang kakalasin yan. Napakadali lang. So, kalasin ko muna at pakikita ko sa inyo. Ang kasunod nito, expansion valve. Calibrate natin para malaman natin kung sira o hindi. Sige, mamaya na yan po. So, itong mga ka-vloggers, natanggal ko na yung evaporator, no? Yun, doon lang yan. Napakadali. So, ito, mukhang bago naman ang expansion valve niya. Pero hindi natin alam kung ano reading nito. So, pagka magandang reading, calibration ng expansion valve nila, receiver dryer at yung refrigerant lang ang problema. Kahit gaano kaganda naman ang receiver dryer, kung ang refrigerant hangin lang o recovery lang, hindi rin lalamig. Ngayon, kung hindi nga recovery, barado naman ang dryer, wala rin. So, pareho lang sila. So, sandali mga ka-vloggers. Tanggalin ko expansion valve at kakalibrate ko. Kailangan makita nyo rin yan. So, ito mga ka-vloggers. Hindi malabo yan dahil against the light. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na ikakalibrate na natin tong expansion valve nila. Nakatanggal na. Ito na. Mukha naman bago. Pero tingnan natin kung ano ang reading ha. Napakita ko dito mag-read dyan. Lipat natin siya. So ito mga ka-vloggers ha. Dito natin makikita yan. Siguro isusum ka na lang yan para mapanood ninyo. Ang dapat na reading 18. Tapos pag pinag-initan ko ng kamay ito, kailangan tataas o open. Tapos bababa uli ha. Pag nakaipit sa yelo. Okay. Alaman natin. Nakikita pa ba? Yeah. Good. Na-open siya ha. Good. Tingnan natin. Pag inipit ng yelo to, kailangan bababa sa 18. Hanggang lang ng konti, pero gumagana. Okay naman ang valve, adjust lang ng konti-konti. Pero dahil dual aircon, okay naman walang problema. Hindi siyang dahilan, dryer talaga yan. So,
Pagka yung ibang mga bago, 5, nagsisiro, wala yun. Pagka ginanito ko rin na ayaw bumaba, masama rin. Sira yun, pag ayaw bumaba, yung mga ilan dito, bumababa ang todo, tinitignan ko pa yung kung kaya pa sa adjustment. Okay lang to. Dual aircon. Gumagana ang valve. So, pasado ang expansion valve niya mga ka-vloggers. Ang problema kasi dyan, kung wala ka nitong machine na to, kung wala ka nitong calibrator, paano masasabi kung good yan o ano, sira yan? So, hula-hula lang. Doon nangyayari yung hula-hula. Eh dito, makikita mo, gumagana. So, wala tayong problema dyan. Kumbaga, bago may kabit do, sigurado ka. Opo. Hindi yung, okay yata to, hipan mo lang ng hangin, ng bunganga mo. Wala yon. Hula-hula yon. Eto, sigurado ka na. Kumbaga, alam mong buhay to. Hindi dito ang problema niya. Nangyari talaga yan sa dryer tsaka yung refrigerant. Yung dalawang yun. Wala kayong problema rito. Ayun. Pero kung wala kayong pang-calibrate, wala. Ayun na lang. Nangangamba ka talaga. Ano kaya ang problema yan? Sasalpak ng ano, eh paano ko sira? Pag sinalpak, halimbawa sira to, open, ayaw bumaba ang gauge doon. Opo. So, ang mangyayari, sasabihin ng ano, compressor. Sira na compressor nyo, ayaw pong gumalaw. Pero sa totoong ano, eto, papalitan ng compressor, ganun pa rin. Mapupunta ulit dito, doon gagana. Di, gumastos na kayo ng kung ano-ano na. Doble-doble. Pero sa totoo, nandito pa rin ang problema. Hindi nalaman dahil nga hinuhulaan lang. Pag nakabitan ng maayos, yun, gagana na. Yun. Yun ang ano sa ganyan. Dahil walang testing eh. Opo. Walang iniiwas sa taong high blood ka pero wala namang pantingin. Di ba? Minsan nga kahit yung digital, hindi mo maaasahan yung digital eh. Naglolo ko rin yan eh. Hindi ka rin maniniwala eh. Kahit yung mga ano eh, iba yung dati. Kalakaran na napakinggan mo yung ano niya. Stethoscope. Oo, iba talaga yung beat ng ano mo eh. Puso, maririnig doon. So ito, pasado. Talagang tama yung ano ko. Receiver dryer at refrigerant. Yung refrigerant niya, wala talagang refrigerant eh. Puro hangin lang. So, okay ito mga ka-vloggers. Babalik ko lang to, walang problema. Pasado to. Walang hula-hula ah. Walang kakaba-kaba na gumagana. Kaya, tapos mapupunta sa compressor. Ganun eh. So, okay. Mamaya na lang mga ka-vloggers. So, ito mga ka-vloggers. Okay na tayo to sa nakalibrate natin expansion valve. Ngayon, bibigyan ko ng magandang laban tong tinanggal sa kanila. To. Kasi pinalitan niya, no? Yun na, nakalibrate ko. Okay na may pinalit. Pero, bakit pinalitan to? So, tingnan natin kung ano reading nito. So, gaya ng dati, pagka good to, pag binuksan mo, angat, hanggang sagad din sa 60 to, na kung hanggang 100 dyan, naabot pa sana 100. Pag niyeluan, 18, basta magbababa sa 15. Dahil pag bumaba ng mga 5, ano, wala rin yon. Pwede pang i-adjust yun, aangat pa yon. So, pagka naman sira to, may mga expansion valve na pag binuksan, angat pero ayaw gumalaw kahit yeluan. Yung iba naman, pag bukas, ayaw rin tumaas, sira din yun. Sarado na. No? So, buksan natin. Wala, oh. Mas na ninyo. Naka-open na yan, ha? Ang lakas ng hangin nito, ayan, oh. Pero hindi tumataas. Ibig sabihin, sira ang expansion valve na to. Oh? Ang problema lang, hindi namin alam kung ito talaga yung kanila. Pero sira talaga to. Dito nyo malalaman kung sira o good. Dahil yung isa nakita nyo, gumagalaw pag niyeluan. Ito hindi mo na kailangan yeluan to. Dapat to itapon na sa basurahan. Hindi na kailangan itago. Wala na, oh. Project. Walang hula-hula to mga ka-vloggers. Live. Nakikita ninyo. O sige.
Samplein ko na lang yung kanila. Tapos na to. So ito mga ka-vloggers, papalitan na natin ng receiver dryer. At na-assemble ko na rin ang evaporator. Okay na lahat. Na-testing na. Wala siyang leak. So okay na lahat. Hindi ko na pinakita dahil alam na ninyo yun. So ito, dryer naman tayo ngayon. Bagong receiver dryer. Ito yung luma niya. Mabigat. Ang bigat. Punong-puno. Oo, punong-puno ng dumi talaga to. Ang bigat. Ayun, sarado na yung mga butas-butas dyan, no? Kulay itim eh. So, eto, gaang. Ang galing. Ang bago, tingnan ninyo yung butas, ha? Ang galing. Ayun. Ayun, oh, puting-puti, oh. Malinis pa. So, ikakabit ko na to. At kanina, pinasuka ko muna to. Pinalabas ko yung mga, siguro nakikita ninyo, basa ngayon doon, ayun sa ilalim. Pinalabas ko yung ibang mga langis-langis at dumi na nasa condenser. So, salpak na lang ito mga ka-vloggers at ma-obserbahan ko. Gusto ko malaman dito kung hindi na magti-trip dahil sa pagbabara o dahil sa wire, pero talagang masama yung dryer. Okay, mamaya na lang po. So mga ka-vlogger, ino-obserbahan ko na lang to. Nakapak na 2,000 RPM yan. At sobrang malamig na to. Kanina, mataas sa reading nito. Parang 40 o ayaw bumaba nga ako, di ba? Oo. Automatic siya, ang ganda. Hindi katulad kanina, pagpatay, mag-on ka agad. Ayaw niya magpahinga. O yun, galing. Tapos iba ang lamig nito ngayon, sobra. Tingnan ko sa loob. Tayo sa loob mga ka-vloggers, ha. Ano po masabi nyo? Ayan po, napakalamig. Oh, bumalik sa original, di ba? Oh. Kahit i-4 nyo kanina, nung kinu-4 nyo sabi ko bakit nawawala na yung lamig. Hangin lang to eh. Oo, sabi ko Ayun, napakalamig po. oo, bumalik na siya, di ba? Apo. Na-obserban ko na lang ngayon. Oh. Ganda mag-automatic. Apo. Kaya lalo na pagka binaba nyo pa to, sagad na kasi sa thermostat yan, lalo nang patay lagi yan. Ganun, ang ganda. Sagad na nga, naka-4 pa kayo, nag-automatic pa eh. Apo. Di ba nararamdaman nyo sa makina, nagpapatay. Ayun, oh. Lamig, oh. Oh. Naniniwala na kayo kay Perdis Vlog? Of course! Ayun. Galing. Di ba? Ayun, no? Nag-automatic na. Tsaka yung lamig, mag-on na siya pero nando pa rin. Hindi ka tulad kanina habang sabi ko, ba't nawawala na yung lamig? Di ba? Ganda ng lamig, oh. Oo, giginawin kayo ngayon. Nakabukas po yung likod niyan ngayon. Naka-open din yan. Ay, yung likod po. Tingnan ko nga. Andali. Ay, Naka-open po yata. tingnan natin yung hangin na. Oo, meron. Halaga yan eh. Lamig. Dati, hindi mo nga may gagani kamay mo sa sobrang lamig eh. Oo, ano na yan, Masakit kumbaga na po yan yung tatagos hanggang sa buto. Yung sabi namin na tagos sa buto ang lamig. Masakit na sa kamay yung lamig. Oo, lalo na pag tumatakbo po yan. Kumbaga mag-automatic na normal. Yung sa inyo dati, pag nagbara na, wala na. Nangyayari, pawala na ng pawala yung lamig. Ganon. Opo. Yan, tuloy-tuloy na yan. Yan, hindi na nga kayo nakaapak. Oh. Nag-automatic pa. Ayun, oh. Opo. Ang ganda. Napakaganda na. Ganda mag-automatic. Oo. Bumalik na siya sa pagiging bago. Ayan, ramdam niyo yung lamig, eh. Opo. Alam niyo yung lamig na pag ginanon niyo, parang tatago sa loob ng buto niyo, eh. Masakta nga po sa kamay yung lamig eh. Hindi katulad yung kanina na sabi ko, ba't nawawala habang tumatagal, di ba? Opo. So talaga naniwala na kayo kay Perdis Vlog. Mabuti. Totoo. Mabuti. 100%. 110%. Mabuti na isingit natin. Talaga sa inyo. Maraming mag-aano na naman ito mga ka-vloggers. Sabihin, bakit sila pinagbigyan ninyo? Kasi nga mga ka-vloggers, hindi lahat ng oras available yung oras natin. Pero kung magagawang lamig, ginawa. Magkakasakit tayo nito. Kung magagawa ng paraan na talaga, tsaka depende rin mga ka-vloggers eh. Siyempre, kung alam ko na sobrang kailangan na ninyo ng tulong, gagawin naman natin yung magagawa natin para matulungan kayo. Kaya lang talagang sobrang busy po ni ka-vloggers niyo. Kaya
napakaswerte ni Sir. Sinabi ko daw pangalan nyo, Santiago lang ang pinano ko, Sir Santiago. Apo. Ayun, ayun. So mga ka-vloggers, tapos na to, malamig na. Dahil gaya ng dati, ayoko dito sa loob dahil matutuyuan tayong pawis, no? Apo. Ano pa po ba sasabihin ko? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Happy po kayo, satisfied? Super. Sige, paalam po. Salamat sa panonood. Salamat po.